Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, mag-uumpisa tayo ng bagong kabanata. Aalamin natin ang law of demand at ang mga nakaaapekto dito. Sa dulo ng ating diskusyon, may mga tanong tayong kailangang sagutan, kaya intindihin nating mabuti ha. Umpisahan natin sa kung ano ang law of demand. Nakasaad sa law of demand na ceteris paribus, kapag mas mababa ang presyo ng produkto, mas marami ang gustong bumili nito. At kapag mas mataas ang presyo ng produkto, mas kaunti ang gustong bumili nito. Sa madaling salita, mayroong negative relationship ang presyo at dami ng demand. Dahil dito, ang demand curve ay downward sloping. At ito ang isang halimbawa ng demand curve. Magkakaroon ng movement along the curve kapag nag-iiba ang presyo ng produkto. Bukod sa presyo, may iba pang mga salik na nakaaapekto sa demand curve. Ilan sa mga ito ay presyo ng ibang produkto, taste and preferences, kalidad ng produkto, dami ng mamimili, sahod, panahon o klima, at mga inaasahang mangyayari sa hinaharap. Kapag may mag-iba sa mga ito, magkakaroon ng paggalaw ang demand curve patungo sa kanan o sa kaliwa. Gagalaw tungo sa kaliwa ang demand curve kapag bumababa ang demand. At gagalaw tungo sa kanan ang demand curve kapag tumaas ang demand. Isa-isahin natin ang ilan sa mga ito. Gumamit tayo ng mga halimbawa para madali nating maintindihan ang epekto ng bawat salik. Una, ang presyo ng ibang produkto. Kung halimbawa ay tumaas ang presyo ng Colgate, ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa demand ng Happy? Gagalaw tungo sa kanan ang demand curve ng Happy. Ang pangalawang salik ay ang tastes and preferences. Halimbawa, noong 2010, uso ang Froyo. Pero ngayon ay hindi na. Ano ang nangyari sa demand curve nito? Ang sagot ay gagalaw ito tungo sa kaliwa. Sunod sa mga salik ay ang sahod. May mga produktong kapag tumaas ang sahod ng mamimili ay bababa ang demand para dito. Ang tawag dito ay inferior goods. Halimbawa ng inferior goods ay NFA rice at pagsakay sa regular na bus. May mga produkto naman kapag tumaas ang sahod ng mamimili ay tataas din ang demand para dito. Ang tawag sa mga ito ay normal goods. Halimbawa nito ay jasmine rice, iPhone, at iba pa. Isa pang salik ay ang panahon o klima. Halimbawa nito ay ang pagtaas ng demand ng payong kapag tag-ulan. Ang huli nating tatalakayang salik ay ang mga inaasahang mangyari ng mga mamimili sa hinaharap. Halimbawa nito ay kung ipapalabas sa balita ngayon na magmamahal ang gasolina bukas, dadami ang magpapagasolina ngayon upang iwasan ang pagtaas ng presyo. Iyon na ang lahat ng mga salik. Tignan nga natin kung naintindihan ninyo ang ating talakayan. Sagutan ninyo ang mga tanong na nasa Edu 2.0 hanggang mamayang alas 3 ng gabi. Maraming salamat! Hi mga bata! Sa susunod naman, ako ang magtuturo sa inyo tungkol sa law of supply. Paalam!